In a way, nagulat sila na hindi nila inakala na magtutuloy-tuloy yung kasinungalingan ni Senator Amy laban sa kanila. So, syempre kapatid, nakakagulat naman talaga na ganun sa isang peace rally na ang intensyon ay kalabanin ang katiwalian. Pero ang ginawa ni Senator Amy, kinakalaban niya ang sarili niyang kapatid, hindi ang katiwalian. Mukhang nagpoprotekta pa siya Mukhang nagpoprotekta pa siya? sa mga kaalyado na maaaring tamaan ng pag-iimbestiga. Oo. Doon po sa pag-uusap ninyo, ito po ba'y harapan, via phone call? Paano po yung naging usapan ninyo with the President? How is he emotionally? Paano niya po itinitake ito? Kasi kung sa ibang tao, parang madali yata yun. Pero ngayon, galing mismo sa kapatid niya eh. Yes, oo. Ang Pangulo, mahinahon. Ang Pangulo, alam naman niya noon pa kung paano siya siraan ang kanyang kapatid. Pero wala tayong nandidinig na negatibo na nagmumula mismo sa bibig ng Pangulo. Hindi lang nagustuhan kasi hindi naaayon eh. Hindi naaayon sa gusto ng Pangulo na magtuloy-tuloy ang pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects at infrastructure. Dahil ang gusto yata lumalabas si Senator Amy, paalisin ang Pangulo sa pwesto, sa posisyon. So, hindi ito dapat mangyari dahil kapag nawala ang Pangulo, sino ba ang balak ipalit ni Senator Amy sa posisyon? Ang Vice-Presidente? So, ano mangyayari kung Vice-Presidente ang papalit sa Pangulo? Magtutuloy-tuloy kaya itong pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects na to? Lalo na kung ang tatamaan naman ay kanilang mga kaalyado. So, nakakataka lang na para nagpapagamit si Senator Amy dahil ba sinabi ni VP Sara noon, ni VP Sara na hostage siya ng Vice Presidente hanggat hindi napapalaya ang kanyang ama? Sabi niyo po, ang Pangulong Marcos ay mahinahon dito sa pagtanggap sa naging pahayag ni Senator Amy. Ang First Lady, kamusta po? Ganun din po. Mas Mahinahon lalo din. mahinahon. Oo. Mas lalo mahinahon. Kalma lang sila Ah, pareho, Yusek. Hindi naman po kasi kailangan na mag-meltdown. Hindi kailangan magmura sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Hindi ganun yung kanilang ugali. Pero kailangan kalabanin ang fake news.